Hallelujah! Good morning mga kaigsuonan. No? Shalom everyone. Hallelujah. Ang Dios magauban kanato today and thankful no sab kita for this wonderful nga adlaw nga gihatag sa sa atong Ginoo. So sa tanan nato nga mga kaigsuonan dinha nga nagpaabot sa ato ang pag-air kagahapon or diri sa ato ang live, no? I'm sorry, pag-live nato sa FB. Wala kita kagahapon sa rason nga na ay mahinungdanon no nga giadtuan nato, but again praising God for today kay naana usab siya mensahe alang kanato. Amen. No, ang Ginoo maayo siya sa atong kinabuhi. Labaw siya sa tanang butang. Amen. So kay tungod labaw man ang atong Dios mga igsoon, even karong mga orasa no mahimo nato nga pasidunggan ang atong Dios pinaagi sa mga pag-awit dinha kaniya, no? And salamat sa Ginoo kay bisan na pa sa mga alawiton, no, mapasidunggan nato ang atong Dios. So today, let us sing once again para sa ato ang Ginoo. Og kini atong awiton, no, by Romel Guevara, ang iyang karaoke nga version sa Ikaw Lamang. Hallelujah. Good morning no sa ato ang mga kaigsuonan dinha asa mantaman kining ato ang message karon maabot pinaagi aning FB live, no, please atong i-share, no, if you have the time karon no i-share nato ang mausab nga ato ang video or kini ato ang ginahimo karon. Amen. No, salamat sa ato ang Ginoo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay
kanatong tanan. Amen ba mga igsuon ko? No, and mapasalamaton kita sa atong Ginoo. Hello, asa na ato ang mga kaigsuonan din ha sa Facebook. Yes, na ako'y nakita diri isa nga naglantaw. Whoever is watching right now, no, unta si Kristo ang sentro sa atong panimalay. So mao na siya ato ang pagahisgutan today. Padayon ta sa ato ang book study in dinha sa Colossians. Amen. No, salamat sa Ginoo kay ihatang ginalig-on pinagi sa iyaha mga pulong adlaw-adlaw. Amen ba din ha? No, ato ang mga kaigsuonan. Praise God. No, kay ang ato ang lesson today, palihog ko din na sa inyong Bible ug di nato lang ngayon. No, whoever is watching right now, please no make some comments din na sa atong comment section and paki-share na lang pod. No, paki-share na lang pod kung makita ninyo nga nakatabang ang mensahe, no, aron daghan pa unya ang malig-on pinaagi sa ato ang mga lessons every day. Naningkamot gayud usab kita nga mahimo gayud nato kini no, sa matag adlaw. And praise the Lord kay iyahang ginahimo ang tanan posible tungod sa iyahang grasya. So today adto ta sa ato ang word. So makita nato ang ato ang basahon karon in Colossians chapter 20. Chapter 3, I'm sorry. Colossians chapter 3 verse 20 sa Living Bible nga hubad nag-ingon ang iyahang pulong. You children must always obey your fathers and mothers, for that pleases the Lord. Amen. No, so ang next nga verse or ang next nga ato ang sensya na ha, ako sa ning ipagamay akong screen, so I really need another nga screen kay gamay kaayo ang ako ang monitor. No, nagamay siya tungod sa daghang mga nasulod diri. Ingon pa ang verse 21, fathers, don't scold your children so much that they become discouraged and quit trying. No, children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. No, ingon pa ang isa ka hubad, and fathers, do not exasperate your children that they will not lose heart. Hallelujah, mga igsuon. Hello, mga kauban nato din ha, nga nagadasig sa kabuntagon, sa ato mga pagtuon, mahinungdanon ba nimo para nimo karon ng imong pamilya, no? Mangutahan ako, is it important ang family para nimo? Mahinungdanon ang pamilya igsuon, no? Usa ka na kadapit diin kita nakat-on. Diin ang ato mga kabataan usab magpadayon sa pagkat-on. That's the very place nga dinha nila una masinati ang importansya sa paghigugma. Diya na nila wala na bata atong hisgutan, wala na sila kaila o Ginoo. But dinha nato mapapati sa ilaha the love of God. Amen ba sa mga panimalay karon nga naay tinguha nga mabati ang gugma sa Dios pinaagi nato nga mga ginikanan. Di na kasi sulod sa panimalay nagakahitabo ang or dinha nila ma-witness, diha nila ma-experience kung unsa ning gitawag nga panimalay nga nakasentro dinha kang Kristo. Dili na nila mabati sa uban, especially sa ilang kapag kabata pagagmay pa, but diya sa panimalay makita nila, mabati nila ang pag-atiman dinha kanila. Amen ba? Mga igsoon, di ba? Di na sa sulod sa panimalay, na din na ang mga paghagwa sa mga bata, gamay pa, ma-feel nila how they are loved. No, ginahagkan sila, ginagako sila, ginaatiman sila. Hallelujah, kabalo ko daghag maka-relate ani kasi pag magkahisgot na tagpamilya, tanan ta naka-experience ni ini. Di na sa nila masinati ang kalinaw. Amen. Kumusta ba diya sa atong panimalay? Naabatay kalinaw? Naaba din ha, mabati ba nila ang kasing-kasing sa Dios? Amen? No, sana all makapaamin igsoon. Dinha ba nila masinati that
The Word of God is so rich dinha anang panimalaya. Uy, wala na sila laing nasabtan na sa ilahang pagkabata. Dili pa na sila exposed sa mga even sa church. Dado na to na sila mubo ra kay ang time nila sa church. Pero dinha sa sulod sa panimalay, tanan masinati na dinha sa mga kabataan. Kung atong balikan ang ato ang teksto the other day, na makita nato dinha sa Colossians chapter 3:15, kasi today 20 and 21 ta. But ang 3:15 lag-ingon, let the peace of heart that comes from Christ be always present in your hearts and lives. For this is your responsibility and privilege as members of His body, and always be thankful. No, ingon ang pulong sa Ginoo. So, 16. Remember what Christ taught, and let His words enrich your lives and make you wise. Teach them to each other and sing them out in psalms and hymns and spiritual songs, singing to the Lord with thankful hearts. And whatever you do or say, let it be as a representative of the Lord Jesus. And come with Him in the presence of God the Father to give Him your thanks. Tanawig suon an opportunity karon nga naa na ta dinha kang Kristo, ato ang maipabati dinha sa sulod sa atong panimalay. Again, diha masinati sa sulod sa atong panimalay. Hello mga parents, mama, papa, mom and dad. Hello mga kaigsuonan dinha sa atong Ginoo. Sa sulod sa panimalay, mahibaw-an sa mga bata kung ang ginikanan nagkailabag Dios. Kung kanang panimalaya nabay Kristo. Diha na nila una masinati. No, lisod kaayo. Pagdagko sa imong mga anak, pangutanon sila, asa kagapuyo? Dong, day, ay, sa impyerno. Tanawa no, basig ingon anak no, ang ilang madungog sa inyo ha. Be careful sa mga words nga nagagula sa baba sa ginikanan. Kay nga no, sa time nga dunay panag-away, panaglalis, pag-ingog, kining balaya ni daw impyerno. Tanawa usay ang ato mga deklarasyon. Bantayan nato igsuon. Dunay mga kabataan din ha. Under our care. Gipiyal sa Dios kanato aron atimanon. Ug inana ra ba ang ilahang madungog? Inana lang ba ang ilang mabati? Is the word of God gadwell ba din sa atong panimalay richly? Ha? Na ba din nila mabati ang presence sa Dios? Makita ba nila kita mga ginikanan reading, studying the word, living diha sa word? Hello? Muna no ang teksto. Bisag ipahinungod ni sa mga kabataan, ingon pa ang verse 20. You children must always obey your fathers and mothers, for that pleases the Lord. Fathers, don't scold your children so much that they become discouraged and quit trying. Dinha sa sulod sa panimalay igsuon, mabati kining tanan. Hello? Kumusta ta igsuon? Unsa ba ang dagway sa gitawag nga Christ-centered nga family? Ang atong relasyon mahibaw-an na igsuon when ang mga kabataan gatuman sila sa ilahang mga ginikanan. Mahibaw-an din ha igsuon sa ilahang obedience. Because din ha nila una makita ang dagway sa Dios. Unsa ba ang hitsura sa atong panimalay karon? Makita ba nila ang presence sa ato ang Ginoo? As a child, pwede ba silang moingon, ni anang panimalaya, diha nako nailhan ang Ginoo. Because na ako yung mga ginikanan guiding me always. Hallelujah! Na ay parents, kaatiman. Hallelujah! Parents, makita ang panagway sa Dios. Hallelujah! Kumusta karon ka og pangutanon ng atong mga kabataan? Naa ba ang image ni Christ makita dinha sa atong panimalay? Usay kitang ginikanan no, gusto ra kaayo tanga. Usay sobra ka istrikto, tinuod lang. Sobra ka istrikto nga. Sa sobra ka istrikto, even ang pagpangasaba sobra po.
Mao na giingon sa Bible. No? Fathers, don't scold your children so much that they become discouraged and quit trying. Tanawa igsuon, mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak kay tingali unyag muad-an sila kadasig. Kumusta ang hitsura sa atong mga panimalay karon? Ang atong mga kabataan, especially kato ng mga medyo nagtubo na nga mga kabataan, naa ba ang ilahang pag-honor? Naa ba ang ilahang pagpasidungog sa mga ginikanan? Sahay igsuon ang subo nga realidad sa ato karon. Bisan tinuod dili perfect, no? Dili perfect. Walay panimalay karon nga perfect. Bisan pag-unsa na kadato nga panimalay, bisan pag-unsa na ka kumpleto din ha ang mga gamit sa panimalay, dili na perfect nga family, dili na perfect nga panimalay. But ang Bible nag-ingon sa atua, labi na sa mga kabataan, to honor pasidunggi ang mga ginikanan. Kay ngano man, because ang pulong sa Ginoo nag-ingon that children are to obey. Children are to honor. No? Mao ba nay itsura karon sa ato ang mga panimalay? Ang pagpasidungog ba ato ba nang gitaganog? Una nga bahin. Hello mga kabataan. No? Ang question, naa ba ang pagpasidungog sa atong mga ginikanan? Wala na nagpasabot nga ato silang kupyahon nato sila. Pero ang pasabot ni anang giving honor sa atong mga ginikanan kung ginahatagan sila kabug-aton. Oo, ginahatagan sila bili. Naay importansya ang mga ginikanan. O kana ang role sa mga kabataan. It's a decision nga himuon sa matag batan-on karon. Unsa ba ang atong himuon? Unsa ba atong pagtratar sa atong ginikanan kay abig wala ta nagtubo? Di ba na yung mga ingonana nga mga hitsur, mga ingon karon, wala ta nagtubo din na, dito ta nagtubo sa balay sa atong auntie, uncle, sa atong mga lola. O dito ta sa ato ang mga dili pa paryente, maupay nagatiman dahil makauli ka sa balay. Daw nakakasaba ka og ginikanan. Nga daw ubos sila og katungod kaysa sa imuha. Ang Bible nagtudlo that children are to honor, especially ang mga adult. Dili pa man kabalo mo honor ang gagmay. O nang ang bata ginaingnan ang gagmay, ang first part sa ilahang pag role din na sa panimalay is to obey. Now children are to obey their parents. Then pag naana sila sa saktong pangidaron, naana sila sa hamto nga panghuna-huna, they are to honor parents. Hallelujah! No, unta mao nay nagapanghitabo karon sa atong panimalay. Kumusta ang atong mga decision, how we treat ang ang mga parents karon? Naa pa ba ang pagpasidungog din na sa ila? Naabay dignity ang atong mga parents pag maghisguta about sa ilaha? Pasig usay gamito nato sila sa mga example sa minaot pa usahay nga paghatag sa ilaha og example. Ang akong mama ingon ani babaon kaayo, ang akong papa ingon ani. Yes, pwede na ito nang mahinumduman, but we will learn from those mga experiences. Apan, still tua ang honoring, tua ang paghatag og dignity sa ila, tua ang respect sa matag kabataan karon. Hello? Even karon sa atua, we are to decide, especially kato mga ginikanan nga naanas pangidaron, nga sila na usab nagkinahanglan og pagtagad. Hello? Sa mga kaigsuunan din ha, mga ginikanan karon. No, para ni sa atua. Gina-remind ang mga kabataan karon about usab sa pagtagad sa mga ginikanan. No, na ay mga ginikanan karon nga medyo naanagid sila sa kagulangon. Para sa mga kabataan, doon na pabatay best interest para sa atong mga parents. O labi na, o katong mga parents nga
naa pa din na under na usab sila sa ato ang mga pagtagad, nasa atong care. Ang Bible nag-ingon, we are to honor them, to obey them. Kay ngano sila usab gakinahanglan niya na, and that's part of God's command. Sa gagmay pa ta, magkalisod man siguro ta nga, or ga-struggle man siguro ta sa pag-submit sa ila, tanawa mga igsuon. Kundi na sa sulod sa panimalay, naa din na ang mga bata, wala mapanton pag-ayo. Kulang ang pagtagad sa ilaha, wala sila madisiplina about giving respect, about honoring. Mauni sila ang mga kabataan unya. Pag-abot sa panahon, mauni sila ang dili maayong bana. Dili maayong asawa. Asawa nga dili mo submit kay ngano, bata pa, kulang ang pagpanton. You see, kung ang ginikanan husto ang atong pagtagad, kinadisiplina ang mga bata sa sulod sa panimalay, mauni unya sila ang mga bata nga mga responsible nga mga bata sa future. Sila ning mga batanon o nga gakinahanglan og pagtagad. Sa ato ang panahon karon, ginikanan usay kulang tag pagtagad sa mga bata. Wala ta kabalo ang atong ginapadako, dili na di ay matinagaron nga mga batanon pag-abot unya sa ilahang pangidaron. Ang atong ginaatiman, dili na di ay na mga batanon, mga rebelde na unya na puhon. Yes. Mao na ang hitsura kung ang mga kabataan karon less ang pagtagad sa mga parents. Mao ni sila ang rebelde sa ato ang gobyerno. Mao na sila ang rebelde sulod sa panimalay, di ba? Usay ato pa na silang ginaingan ng mga black sheep, di ba? Mao na say dagway. Mga igsuon, mao ni sila ang gasukol sa ilahang mga employer. And even din sa sulod sa church, mao ni sila ang mga labad nga mga ingnontag, mga igsuon na nakulangan sa pagpanton didto sa sulod sa panimalay. Naigiingon igsuon ang Ephesians, no? Tanaw na to ang Ephesians chapter 6 verse 1. Atong basahon ang Bisayan nga version. Mga anak, sanglit, mga Kristohanon man kamo. Paminaw. Mga anak, sanglit, mga Kristohanon man kamo. Sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan ug kini ang saad aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Tanawa igsuon. Gusto kag taas nga kinabuhi, tahura, pasidunggi ang imuhang ginikanan. This is special nga blessing. Kung ang mga kabataan karon, they will learn to obey their parents. Sama nga nag-obey sila karon dinha sa Ginoo. You see how important ang nurturing sa sulod sa panimalay. Gagmay pa, ginapanto na. Kana mga bata ako mong ingnon ay mga bata usahay, abi lang nato, pahilak-hilak lang na sila. Di nato sila ginadisiplina. Pasagdan lang nato hangtod magmaoy na. Usay taas pa ilang tingog sa ato, magligid-ligid. Kung dili nato ni ginapanton mga igsuon, mao ni ang mga bata o niya. Baligya kang buhi anak. Klaro lang. Oo, mao nay mahitabo, mao nay mga rebelde unya pagdaggo anak kay ngano kulang ang pagtagad sulod sa panimalay. Kay ang bata wala gitudluan og respeto, wala gitudluan kung unsaon magpasidungog og ginikanan. Bisag imo nang sitsitan, gara lang gihapong kaayo. Ngano? Ginikanan kulang sa pagtagad sa mga kabataan. Isipa daw, natay responsibility, kundi na to sila tudluan, wala sila kapasidungog. Long life baya ang special diri nga blessing nga ilahang madawat. Imagine kung dili nimo na pantunon, mubo nga kinabuhi ang ilang masinati, ngano mao man na sila ang rebelde. Taas bago kinabuhi ng rebelde. Di ba mga matay raman ang mga rebelde?
Mao na hitsuras mga gahig ulo, gagmay pa dili ginadisiplina. Oh, mao na sila ang gahig ulo inigdag ko. Ingnon ayaw gawas kay gabi na. Tua ni gawas kay ngano gamay pa wala giatiman. Tua na disgrasya. Tua na adto sa barkada didto na rape. Tua ay igsuon daghan kaayog mahitabo. Kung kulang ang pagtagad sa sulod sa panimalay. Mao na ingon ang Bible igsuon to bring up your children. Ayaw sila palaguta. No, ato dong balikon ang ato ang teksto. You children must always obey your fathers and mothers for that pleases the Lord. Unsay makapahimuot? Obedience sa parents. Ang mga bata ginatudluan, obedience that pleases the Lord. Hallelujah. Verse 21, fathers, don't scold your children so much that they become discouraged and quit trying. Yaw palabii, kung masuko, dili palabian ang kasaba. Katong tama lang para sa maong sala. Ayaw palabii kay ngano basig kawad-an sila kadasig. Basig kawad-an o kadasig ang mga bata and daghan karon mga batanon. Kulang sa pagpanton, ang uban na sobraan, walay lami kaubanon ang mga bata. Sa tinuod lang, kulang. Ngano? Sala sa ginikanan. Dili sentro si Kristo sa panimalay. Dili, mao ni siya ang danger. Kung si Kristo labaw sa imuhang pamilya. Hello? Mga Kristohano na ako, mga igsuon din na. Kung si Kristo labaw sa imong panimalay, no, ang Bible nag-ingon, even ang mga kabataan mo respeto, ang mga kabataan mo pasidungog unya na nimo when Christ is center sa imuhang panimalay. Kung imo silang ginatudluan, gagmay pa sila about Jesus Christ, ginadala sila sa mga kasimbahanan nato, bahalag medyo kuha na sila, bugoy-bugoy, sagoy-sagoy, gagmay, sige lang, dad-a sa simbahan sa gihapon, ayaw pasagdahi. No, mauni ang mga rason usay ang mga bata ga-rebuilding ano. Kulang kasi ang ato ang pag-atiman. Ginikanan karon self-centered. Ginikanan karon wala sa simbahan di nimo makita. Dahil gusto sila ilang mga kabataan, mga ilado nga mga tao or mga ilado na pero dili diha kang Kristo sila mailhan. Sila ning mga taong maldito unya pohon. Hello, dili ta gusto ana. Amen. Dili gusto ang mga katawhan sa Dios ana. Ang atong gusto diha pa lang sa sulod sa panimalay. They will learn. They are being corrected. Hallelujah. Sa sulod sa panimalay mabati nila ang gugma. Naay affirmation, bisa mo smile ka ginikanan, malipay ka din sa sulod sa panimalay. Ayaw sigig kasaba. No, na mga ginikanan ron, sigig kasaba, tinuod lang, no? Tanantaan ni ginakoreksyonan, bisan ako, dili na ako ikuan akong kaugalingon ani. I-exempt akong kaugalingon, bisan ako igsuon. Guilty ko ani, ngano na mga times. Kanunay na lang ang makita sa mga kabataan, puro ang ilang sayop. Wala na lang bagyod sila maayong nahimo sa sulod sa panimalay. No? Usahay na patay, mo ni ang makapahimo sa mga bata nga maglagot sila sa ato katong giingon nga do not exasperate your children. Ngano usahay mga ginikanan naatay pakitaon ginapakita sa ila gapaborta. Naay mga kabataan nato nga ginapaboran nato. Hello? Dapat makabaluta. Pag mo disiplina ta dapat pag mo ingon tag no, no is no. Pag ingog yes, yes. Ayaw nang imuhang no, then taod-taod yes ka. Or imong yes, then taod-taod no ka. Kani ang mga rason nga ang mga kabataan igsuon. No, malagot sila, masuya sila sa mga ginikanan, ang uban ginikanan karon dili matinud-anon sa ilang mga saad sa mga bata. Ingno nila o kani anak, mao ni akong himuon sa imuha. Mao ni atong paliton din ang ending wala. Mao ni makapalagot sa mga bata sa tinuod lang. Ginikanan ang pagpanudlo
sa mga kabataan. Naay term gigamit din na igsuon ang Ephesians 6:4. No, abantihan na to. And now, a word to you parents. Don't keep on scolding and nagging your children, making them angry and resentful. Rather, bring them up. Tanawa igsoon ang word, bring them up with the loving discipline the Lord Himself approves, with suggestions and godly advice. Parents should bring their children up. It means kailangan sila kanunay, nourished sila sa word. Aron pag-abot sa panahon, makabarog sila, kabalo sila, naa sila'y Diyos nga sundon. Sa dihang mohimo silag mga desisyon, naay Diyos kauban nila in making decision. Naay Diyos kauban nila fighting sa mga battles sa ilahang kinabuhi. That is, mga parents bringing children up. Paunsa, kita mismo modelo sa atong mga kabataan. Dapat ang atong mga kabataan Christ-centered usab. Daa sila'y confidence, kabalo sila, musalig usab sila niining Kristo. Ingon ani dapat igsuon. Mao na ang panimalay makita nato na kalipay din ha ang mga kabataan. Because children are built up. Yes, o nang moingon sila, lain-lain man tag upbringing. Oo, mao lagi na. Natay upbringing. Ang uban, maldito ang pagka dili mayo ang pag-build up nining mga kabataan. No? Mao na usahay igsuon. Makita manggod na nila. Kita manggod ang ginikanan ang dakong influensya. No? Di na sa atong mga kabataan. Kita mga ginikanan, we are to nourish, we are to build up ang atong mga kabataan. Sa unsang pamagi, hatagi silag panahon. Na sila'y oras igsuon. Be with them. Kung kinahanglan, makigdula ka. Kauban nila, dulain na. Paglipay. Maunay mga advice karon. We create kuno mga magic moments sa atong mga kabataan. Hatagan na to silag oras. Ang atong mga pulong mo gawas, kailangan mo complement sa ilaha igsuon. No, usahay kita natin mga anak, usahay bisag hugaw kay ignaong, ala, sama na imong hitsura, perti naman imong mauta, hugawa. Igsuon, sige lang, uy, akong anak, perti ng hugawa, ali nak, maglimpyo ta. Pwede man good ingon ana, dili man good pwede sige na lang tag kasuko, sige na lang tag pangasaba. Naay daghang pamaagi igsuon. To bring up a child or to raise up a child, to build up a child in a godly, in a Christian way of pag-build up. No, dapat mabati na nila. Hallelujah. No, dapat kabalo sila nga kini nga time, disiplina na ni nga oras. Disiplina nato sila base sa pulong sa Dios. Dapat ang ato ang pagdisiplina sa ilaha katong malingkawas sila sa katong padulong unya sila sa kalaglagan. Namang goy mga ingon ana, kita na nato ang mga kabataan nato murag, uy, di naman ni mao ang direksyon sa kinabuhi. Tuata. Parta sa i-redeem sila sa kalaglagan unya. Parta karon igsoon nga ato silang ginakorek, dili nato sila kastigo. Naamay uban nga sobra kaayo kung makakastigo. Dili ta igsuon palabi sa ato ang punishment kay abi ga disobey sila, sobra ang atong punishment din nila, di na nila mabati ang atong gugma. Tinuod lang dili nila lim. Dili nila lim. Apan gikinahanglan ang husto nga disiplina. Kailangan consistent, klaro ang mga ginikanan sa pag-apply sa ilahang mga rules. Labi na sa ginikanan mama ug papa, dili usa lang ang modisiplina sa balay, dili usa lang ang kahadlukan sa balay, si papa lang, si mama lang ang kahadlukan. Dapat both, pareho hadlok ang mga bata. Ang mga ginikanan dapat sila ang ga-provide og mga instruction, biblical instruction ang ginahatag sa mga bata. Mao na
godly advice ang gikinahanglan asa ni gikan godly parents. Kung saan mo gawas ang godly advice kung ang parents dili godly. Hello? Mo na no? Ginaugmad kita ang responsable, ugmaron ta ang atong panimalay. Kailangan klaro ang communication sa panimalay. Do na tay tinguha, intensyon na to. Yes, mo konekta sa atong mga kabataan. Dili na to sila pugson. Minaw sad ta sa ilaha, tinuod na mga igsuon. Usay mga bata na to, bisag wala pa nag-istorya. Mga gesture pa lang ana, body language pa lang kabalo na ta. Unsay kinahanglan, kailangan aware ta ana mga ginikanan. Kailangan ang panimalay gapaubos, ga-surrender din na sa atong Ginoo. Naata parents to guide our children. Naata parents to discipline them. Labi na sa ilahang pagkabatanon. Mao na no, ang mga bata, pag mutubo sila igsuon, wala naman ta mga ginikanan, pero tua ang pagpanudlo sa ilaha. Dapat puno sila sa sulod pa lang sa panimalay, sama sa kong giingon, puno na sila sa gugma. Puno na sila sa maayong pagtagad. They will love the Lord. Sulod sa panimalay, they will know about the love of the Lord. They will serve the Lord. They will love the Lord with all their heart, soul, mind, and strength. Ngano, maunay number 1 nga mahitabo sulod sa panimalay kung naay Kristo ang panimalay. Kung gusto ka obedient nga bata, parents ta karon nga nagapailalom diha sa Dios. And ingon ana, dapat ang mga panimalay nga sentrado dinha kang Kristo. Pangutana igsuon, mao ba na ang dagway sa atong mga panimalay karon? Si Kristo ba ang labaw dinha sa panimalay? Pasig dili na si Kristo. Pasig karon kay abig dagko na mga kabataan, gakompetensya ay na, gapadato ay na lang. Wala na si Kristo. Hello? Mo nang mahinungdanon, bisan sa mga panagtigom. Kung magtapok man doon na may mga reunion, ayaw ninyong ipalayo, balik lang tawa. Unsa ang atong pagkabatanon. No, ako mo ingon ko, I'm blessed. Ngano? Ang panimalay nga akong gidak-an, gamay pa kasi ko, nagtubo na ko sa Kristohanon nga panimalay. Naa ang saktong disiplina. O moingon jud ko, wala ko makulangig disiplina. Sakto ang pagpanton. Mao nay reason, siguro moingon ko. But I know, ang Ginoo nagtawag. Mao nang karon, no, kayon ko proud ko nga ang akong parents. No, sa ako ang daddy, sa akong mami, proud ko sa ilaha kay ngano gipanton mi pag-ayo sa among kabataan. Noon sa kaog wala mapanton, muwali ka ni ron. Dili gid siguro basig maldito. Yes, nagtubo ko nga naa gihapon koy kasinatian sa kalibutan. Di ko moingon nga wala jud koy ka attachment sa kalibutan, na attach ko, nagtubo ko nga naa sa koy gihambin-hambin nga bisyo. Naapog ko yung mga kasakit, naapog ko anak, pero igsuon. Ang point is, makita gayud namo si Kristo. Sa sulod sa panimalay, istrikto man ang ginikanan, si Kristo gihapon ang sentro sa panimalay. Always gaingon maghigugmaay mo mga igsuon, magtinabangay mo. And that is ang nagakahitabo karon. Dili perfect ang among pamilya, pero igsuon, bati namo ang mga pagtulunan sa Dios. Doon na kami kahadlok. Wala naman ang among papa. No, naakaroon ang ang mama. Pero naa kanunay ang kahadlok diya sa among Ginoo, sa atong Ginoo. Amen. And ang akong panghinaot, matag panimalay karon. Mubaton gayud og Kristo. Let Jesus be the center sa atong pamilya. Tinguha na siya, an intention, a choice. Ato anak karon nga choice. Nahinumdum lang ko sa giingon ni Joshua. In chapter 24 yata, verse 15 sa Joshua, ingon siya dito, as for me and my house, no, akong tanawon, 24:15 ba to? Tama ba akong bersikulo? As for me, but if you are willing to obey, ingon siya, the Lord, then decide today whom you will obey.
Will it be the gods of your ancestors beyond the Euphrates or the gods of the Amorites here in this land? But as for me and my family, we will serve the Lord. Igsuon, kumusta ang ato mga choice karon? Mga ginikanan, di paulahi ang tanan. No, ayog isipa dagko na ako mga anak. You still have that choice karon. Kumusta ang atong panimalay? Kung si Kristo ang sentro sa atong kinabuhi, sentro usab siya sa atong panimalay. Amen ba? No, ayog ipalayo ang bunal sa mga bata. Ako mong ingnon labi na sa mga parents bago pagatubo. If you love your child, no, ayog ipalayo sa iyaha ang bunal. Kung dili kuan na hinuon siya, atiman na hinuon siya. Ang klase sa pag-atiman igsuon, no, na giingon ang panultihon 13:24 na hinumduman lang nako. Unsa giingon, kung dili mo kastiguhon ang imong anak, wala mo siya mahala. Apan kung gihigugma mo siya, imo siyang pantunon. Tanawa igsuon. Child discipline is important. Mao kini ang mohimo karon kumpleto ang panimalay. Dili ang panimalay nagkompose lang sa magtiayon. Apil ang bata, ang pagpanton diha lakip dinha sa sulod sa panimalay. Teach them to love God. Mabati nila ang gugma sa Dios sulod sa panimalay. Sakto ang disiplina igsuon, ako kang ingnon. Approve na nga panimalay atubangan sa Dios. Kun ang disiplina is godly. Godly ba ang atong discipline sa atong mga kabataan? No, himuon nato na. Amen ba, mga igsuon? No, dili nato limitahan. Kung kita limitado ang atong gugma, limitado ang atoang natay kaluyahon, doon natay Dios katug-anan. Kung naa kay anak ron, ako kang ingnon, ga problema ka itugyan na sa Ginoo. Lord, ang akong anak, part ni sa ako ang tulubagon. Lord, I pray for this child. I pray for this kini. Siguro na kay badlungon nga anak. Dangop na sa Ginoo. Ayog limitahi ang Ginoo. Ayog ingna surrender na ko. Yes, kung mo surrender ka, i-surrender na sa Ginoo. Lord, ang akong anak gakinahanglag disiplina. Gusto ko mo dako siya doon na inyay kahadlok nimo. Lord, tuguti nga ma-encounter ka niya. That's the prayer. That is still mo ingon ko, bringing up children. Dina sa atong Ginoo. Ayaw kawalag paglaom. Kung ga problema man kakaron sa imong mga kabataan di sulod sa panimalay, walay respeto, just pray to the Lord. Ito gyan sa Ginoo. Apan niadto sa mga ginikanan nga naa pa under pa sa ilang care. Bata pa, formative years pa ang mga bata. Disiplina ang kinahanglan. They will respect you. They will honor you para ni ana. Akong papa, ilado, istrikto nga tao, but we honor. No, ang akong papa, ang akong mama, we honor them. Again, dili mi perfect nga family, but respect and honor makita din ha sa sulod sa panimalay. Unta maingon ana ang matag panimalay sa mga katawhan sa Dios. Kun si Kristo sentro din ha sa matag usa kanato. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, sa imo na usab nga pagtudlo kanamo today. Salamat Ginoo because this is part Ginoo sa amo ang Christian life. Christian Ginoo nga pagdisiplina even sa sulod sa panimalay. Ginoong Dios, doon na may mga igsuunan, nagkulang sa ilang pagpanton. Lord, unta dili paulahi ang tanan para dinha kanila. Doon na sa gihapoy hope. Lord, I pray niadtong mga nakulangan sa ilang sa pagtagad, kulang sa disiplina sa ilang pagkabatanon, sa dihang ma-encounter kanila, they will know this truth. Mahibalo sila ni ini, Lord God. That parents deserve, Lord, to be respected and honored. Sama na ang amo ang pagrespeto o pag-honor dinha kanimo. Lord, unta sa matag panimalay karon, na kini nga tinguha. I pray Ginoong Dios nga matag ginikanan karon will pray. Gustuhon nila kini Ginoo nga mga klase sa pagtagad. Nagatuo ako, Lord God, nga daghan pa ang milagro nga imong himuon karon sa matag panimalay. Ginoong Dios, kanimo ang among pag-ampo, masaligon kami in Jesus' name. Amen. Ug amen.
Busa mga igsoon ko diha sa atong Ginoo. Himuon nato nga si Kristo, amen, ang labaw ni ining tanan. Hallelujah. So, siya ang labaw sa tanang butang. Hallelujah. Ato ang response karon pinaagig awit igsuon that Jesus is labaw sa mga kabtangan, labaw siya sa tanan niining kalibutan. Labaw siya dinha sa atong pamilya, sa ato ang mga tinguha, labaw siya. Oo, di pwedeng mo palabi ang mga butang kaysa sa atong Ginoo. If Jesus is the center of your life, siya ang supreme. Mag-unsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong giliran. Mag-unsa man ang kaanyag ning kalibutan, kung ikaw, O Diyos, di ko makaupa. Labaw sa tanang butang, di kinahanglan ka. Yes, Lord. Di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka. Kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Praise the Lord. Ang Ginoo bagyod ang kinabuhi diha sa sulod sa panimalay. Dapat dili mo labaw ang mga butang. Dili mo labaw ang katigayunan dinha. Kung labaw si Kristo igsuon nan salamat kung siya ang labaw ni anang mao nga kinabuhia. Amen. No? Salamat sa ato ang mga igsuon nga nag-comment today. Kinsa ning una nato nga nag-comment, diri daw ko lantaw sa pikas na ko. No, please, again, ang akong paghangyo ninyo, continue nato nga i-share, no, ang kini nga lesson. Kung nakat-on, naamoy nakat-unan, naamoy nakita nga worth sharing, no, please, i-share nato. Hit that share button, no, dili na para sa kong kaugalingon, para ni sa mga panimalay unya pohon nga wala pa din ha kang Kristo. Mahibalo sila nga si Kristo ang mahinungdanon sulod sa panimalay. Amen. Ingon pa si Edna Humalon. Amen. Thank you. No, igsuon Edna. Ate Connie nag-ingon usab amen sa pulong sa Ginoo. Good morning Ate Connie. Diha ninyo sa tibok pamilya. Lantaka Kuya Gaga, good morning. And si Sister Shane also nag-ingon amen. Sister Mirna or si Sister Ging, amen. God bless you Pastor. Thank you igsuon Ging. Si Brother Marlo usab nag-ingon, good morning Pastor. Praise God. Nining kabuntagon nga magapaminaw na usab kami sa labas ng mga pulong sa Ginoo. Emong pagadadon ning taknaas kabuntagon. Thank you Brother Marlo. Partner gyud nako nis kabuntagon ning mga igsuon nako diri mo drasig na. Amen. O nga akong palangga nag-ingon, God bless. Thank you palangga. I know God is blessing us, no, sa atoang panimalay, sa atong mga kabataan. We praise and thank God kay ang atong panimalay na sugdan gyud, no, dinha sa pagtuon, pagtudlo sa Kristohanon nga pagdisiplina. Salamat sa atoang nagpartneray ni ini. Also si Brother Yoyong kuamag dinha sa Don Andres. Brad Yong, kumbate ug niya pa amen. No, Sister Shane, buutan kayo imo mga parents, Pastor. Sop mag-istorya og sige lang sila smile. Maayo kayo mag-abi-abi bisag kinsa og unsa pa ka. Amen. Salamat kayo igsuon Shane, no, kung mausad na gyud ang nindot, no, kung somebody ang mo istorya about sa ato ang mga ginikanan o gikalipay ko na ako, namangha ko daghan nga mga tao ako ma-encounter na ay mga positive gyud nga mga gikaingon sa akong ginikanan because sa ilaosab nga pag-raise sa amoa. And salamat igsoon siya nakita sa nimo na nga pamaagi sa Dios sa among pamilya. Salamat. Amen. Usab ingon akong palangga. And si Ariel Torreverde nag-ingon usab amen. Thank you po. No, og si Brad Alvin also nga
tugot nagingog amen. Thank you Brad Alvin, kabalo ko ikaw usab no nagatubo din ha sa pamaagi sa ato ang Ginoo. Daghang salamat sa inyo ha usab pagkabatan-on. I believe God is raising a new generation karon pinaagi ninyo, mahimo mong good example alang usab sa ubang mga batan-on. Kumbati din ha kanimo Brother Alvin. Brother Sister Shane, also pray for our children always and pray for ourselves nga magmatuto ang atong mga anak sa atong pagdisiplina. Nga maglakaw sila sa maayong dalan bisag asa sila moadto in the future. Amen. Tinuod na. Salamat kaayo. Aigsuon Shane, no, kauban na to. Pirmi ang atong mga anak sa atong mga pag-ampo. Sister Medel Riliera usab nag-ingog amen. Good morning dia kaninyo, Sis Medel. And si Kuya Alfred, for me, diplomacy is a good way to mold and discipline our children. Good morning sa tanan. Amen. No, kailangan gustong pamaagi. Diplomasya, dili pwede puro na lang latos, puro latigo. Na part na siya pero ang maayong pakig-istorya. No? Ang diplomasya. Tama na, Kuya. Praise God sa inyo ha usab nga dugang pa no, nga pagkuan pa diri sa atua. Pag-ingon nga naay mga pamaagi ang pagtudlo sa mga kabatan-unan. Bago magdisiplina sa atong mga anak, disiplinahon sa nato atong kaugalingon. Kaya ang atong mga anak naglantaw ug nagsunod sa atong binuhatan karon. Mas magsunod sila sa atong binuhatan dili sa atong isulti. Praise God sa akong duha ka mga buotan nga mga anak. Wow, salamat Igsoon Shane, no, declaring importante usab na. We declare sa atong mouth that we are raising a good nga mga kabataan. Dili nato tawgon, napay isa akong ikaingon ha. No, paminaw. Dili nato tawgon ato mga anak, labi na sa mga tatay, mga nanay, mga mama, di nato sila ingnon kani akong anak maldito kay ni. Kini akong anak bugoy kayo ni Uset. Imagine, hinganlan nato sila og bugoy, maldito. Naay mga ginikanan nganlan nila ilang anak og bugoy. Naunsay pagdako anak bugoy na ngano? Mao nay deklarasyon nato. Dili bugoy atong anak. Instead of calling them bugoy, tawgon nato sila good boy. Amen. No? Nindot na siya igsoon. Baguhon nato ang ato ang mga pamaagi din na sulod sa balay. Imbis tawgon nato ato mga anak maldita kusog musukol, ayaw sugot. Ingna good girl. Buutan. Let them know the love of God. Amen. Salamat kayo sa mga dugang pa input. Hallelujah. Sister Lynn, blessed morning, Pastor. God bless. Thank you. Igsuon. Napay dugang si Sister Shane. Wow, dagano nakakonect yun si Sister Shane. Siya ato sad paminaw ng ato mga anak. Kay dili pud ta perfect nga mga ginikanan. Atong pangutanon kung unsay gusto nila para sa atong pamilya, walaon na. Walaon na ang mga anak lang mo. Dapat kaming mga ginikanan lang ang sundon. Pero kita mga ginikanan, wa po'y disiplina. Tama ang ingon ni Sister Shane. Listen also to your children. No, unsay mga maayong himuon. Lahi ra gyud, no, pag dunay pagpaminaway sa usag-usa. No, Sister Lee nag-ingon na sub amen and also nag-comment pagbalik si Edna Humalon og sa ni Heart, no. Thank you. Galyemet Ellen, good morning Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo. Amen. Oo, good morning. Ate Rose, good morning also sa ato ang group chat. Dunay mga nagpadala og comment dito nag-ingon. Blessed si Sister Margie nag-ingon, good morning Pastor, God bless you, thank you. Pastor Hilar usab nag-ingon, God bless mga ka-rejoice. Dito nino sa ato ang rejoice nga group chat. So, nag-create kasi taan nino. Ingon usab si palangga nako, blessed morning, shalom, amen. Sister Lilet nag-ingon, hallelujah, blessed morning, Pastor and family. Thank you Lord, always reminder, hallelujah. Giyahan nimo kami kanunay, panultihon 3:11 og 12. Amen sa word ni God. Good morning sa akong buotang mga anak, Samsam. Wow, ingon ang mother nga si Sister Margie. Buotan nga anak si Samsam, I believe tanan no nga mga anak basta husto ang pagdisiplina himuon ang buotan. And I declare no ang pamilya Ventura, Sister Margie, diha magsugod ang kabag-ohan sa sulod sa imong panimalay. Tanang kabataan, kamagulangan hangtod sa kamanghuran. Mahimong buotan. Hallelujah! It's a declaration. Praise God. No, Ate Rose also naging blessed morning Pastor Don and ka-rejoice. God is good all the time. Thank you Ate Rose. Ug sa tanan ninyo din ha, no, ang mga women also sa J Shalom, doon na sila overnight
kagabi prayer. Praise God sa inyong kinabuhi. O nag-abot mi ganinang kadlawon alas 3. O nanulod sila sa nakitaan ko nila nagtuon. Wala pa'y 3 o'clock. Praise God, no? Padayon sa inyong pag-lig-on usab sa Ginoo. J Shalom Group. No, let the shalom of God, hallelujah, ma-experience gayod niya na maong tigom sa mga kababaihan. Sister Neneng Bikoy, good morning. Salamat sa pag-like, no? Ang Dios magapanalangin usab dinha kanimo. Salamat usab Sister Neng for raising a family nga mahinadlukon usab diha sa Ginoo. Regards, no? Extend my regards to Brother Henry o kaninyo tanan dinha sa tibuok pamilya. Oo. So, adto kuno ko sa isa na to ka kuan sa isa na to ka cellphone. Oo, tanaw na to ning ato ang monitor usab diri kung unsa nay nahitabo diri na ana ba tay mga komento or mga text diri nga gikan dinha sa mga kaigsuonan. Ayon, napausab kita text message nga nadawat karon gikan ni Nanay. Ingon pa ni Nanay, salamat pastor sa imong minsay. Wow, kaayo, amen ug amen gyud. Wow, thank you Nay. No, sana ang tibuok panimalay kabalo ko Nay how you raised also ang imong mga kabataan, no. Salamat sa kinabuhi. Duha lang kasi ako nailhan Nay, no, si Pastor Jody ug si Pastora Marian. Isipa daw na igsuon. Sulod sa panimalay, no, nay duha ka buok pastor. Mora na ako naila na, ang uban wala pa ko kaila, but I pray, no, nga tanan gayud dunay respeto, dunay honoring din nga ginahimo sa sulod sa atong mga panimalay, labi na dinha kanimo Nay. Saludo ko Nay sa imuhang pag-raise usab sa imuhang mga kabataan dinha. Hallelujah, ginakalipay nako Nay ang pagkahibalo dinha sa imong mga pamaagi. Amen. So, kumbati na mga igsoon. Taman ra ko diri. And also no naapay gipahabol si Igsoon Margie. Amen. Thanks God sa declaration. I receive sa ako mga anak. Si Samsam ay naminaw now then ni tan-aw sa ako. Amen sa buotan nga anak diya. Sam, ang Ginoo magauban kanimo. Hallelujah. Kahadluki ang Ginoo. Sigurado ko the Lord will bless Quamag and the Ventura family. God bless everyone. Ang sunod gayon, ang Dios maga panalangin. So, bye-bye and good morning sa tanan. Hallelujah! I believe that God is here.